ay may connection ito sa sinasabi nila. Nag-PM sa akin at mahaba-haba yung PM niya. He gave me a nice advice. Sabi niya, i-shorten ko na lang. Kung pwede po, brother, topic, ang i-discuss mo, ang sasabihin mo, yung ikakakatuwa sa audience or sa non-Muslim, ikakakatuwa nila. Hindi yung nagagalit sila. Yung hindi nagagalit sila. Yung ikakakatuwa nila. Okay? Maganda namang advice niya approach. Pero brother, o sabihin ko, kung ang approach ko ay ikakakatuwa para ikakakatuwa sa mga nanonood, gawa ko ng prank dito. Kundi ba magic, ha? Ano pa? Prank, prank, para alak lumiligaya sila. Di po ba? Kung ang hinahabol ko dito para matutuwa sila. Another thing, kung ikagagalit naman din sila, yung pagsasalita ko para ikagagalit nila, mali din yun. Dahil ang aking pong layunin sa pagsasalita dito, hindi po para saktan, hindi po para pagagalitin ang mga Kristiyano, kundi para sa akin, ma-open yung isip nila, ma-open yung mata nila na tayong mga Muslim, hindi tayo mangmang tayong mga Muslim tungkol sa mga kasulatan na unang nabigay ng Allah. Kagaya ng Taura, binigay kay Moses. Alam natin, yung tinatawag niya nga Taura ngayon sa Biblia. Yung tinatawag na Zabur, Salmo nga binigay ng Allah sa kay David, ngayon nandyan sa Biblia. Or yung Injil, yung Ebanghelyo ni Jesucristo. Alam natin kung ano yun. Ang ating criterion ho, Quran, hindi po Biblia. So kung mayroon tayong sinasabi, corrected statement, mga statement yan sa Biblia, ito hindi po panglalaki, ito hindi po panginginsulto. Ito ay sinabi lamang natin ang katotohanan para magising sila at yayakapin lang ang tunay at totoo mensahe ng Panginoon. Kung ang ating pakay, mga kapatid, ayaw nating masasaktan ang mga kafir, huwag na lang tayong magsalita. Dahil sa panahon ho, na magsalita tayo, masasaktan ka lang. Mayroon din nag-PM sa akin, Kristiyano. Halos pareho din ang approach. Huwag mo ipaawayin ang mga relihiyon, brother. Magkuhan ka lang yung ikakatuwa sa mga audience. Halos pareho sila ang approach. Na kung ikaw ay Islam, Islam lang ho ang iyong idoktrina, ang iyong ituturo, Quran lang ho. At yung hadith lang kung ikaw totoong Muslim. Brother, kung yan ang sasalita mo, sabihin ko, wala kang alam sa Quran. Wala kayong alam sa Quran pag sinasabi ninyo na ang sasabihin ko yung ikakatuwa ng mga Kristiyano, wala kayong alam sa Quran. Bakit? Ganito, Brad. Sa Quran chapter 3, Surah Ali Imran, chapter 85, sabi ng Allah, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ مَدِينًا فَلَا يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sino mang magnanais, Tagalog, sino mang nagnanais na relihiyon na hindi Islam, sa kabilang buhay, isa sila sa mga talunan. Isa sila sa mga itatapon ng impernong apoy kung hindi Islam ang kanilang relihiyon. Ngayon, kung hindi Islam ang kanilang relihiyon, natutuwa sila nito or nasasaktan? Nasasaktan sila, of course. Pag sinasabi, pag hindi kayo Muslim, pag hindi Islam ang inyong relihiyon, kayo ay imperno. Wala akong isang Kristiyano na nasasarapan nito at matapmis sa kanilang pagdinig. Wala po. No? Pero kung ang pakay mo para hindi sila masasaktan, brother, maggawa ka ng sarili mong Quran at burahin ito. Dahil masasaktan talaga. Ilang bisis sinabi ng Allah, the kafirun, fil jahannam. Ang mga tao nga nandyan, ang mga jahil, mga tao, mga kafir, ay nandyan sa Jahannam. Meron pang hadith, sabi nga ng prophet na, yung prophet na, all my ummah will enter paradise. Ang ating lahat ng mga tagasunod ay papasok sa paraiso. Illa, except sa mga taong hindi sumusunod sa mga taong nag-refuse. All my ummah will enter paradise except those who will refuse. Sabi ng mga sahaba, Ya Rasulullah,
who will refuse paradise? Sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he continues, those who will refuse, who will disobey my order. Who disobey me, they are the one who refuse. So, ibig sabihin, pag hindi ka sumusunod kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, impernong apoy ka. Mayroon bang Kristiyang masasarapan ito? Kung ang hangarin mo ay para matutuwa ang mga Kristiyano, huwag mo nang buksan ang Quran, brother. Kasi pag binubuksan mo ang Quran, hindi talaga sila matutuwa. Pag sinasabi nila, Jesus Christ is a second person of the Trinity or a third person of the Trinity, Jesus Christ. We have Trinity. Sabi ng Allah sa Quran, وَمَا تَقُولُوا ثَلَاثًا إِنْتَهُوا كَرَلَكُمْ فَإِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ. Huwag kayong magsabi ng Allah isa sa mga tatlo, Trinity. For Allah, siya lang ang nag-isa, walang kasama niya. Natamaan sila. Sabi na si Kristo ay isang bugtong na anak. Siya ang bugtong na anak. Sabi ng Allah sa Quran, sa 112, Surah Ikhlas, sabi ng Allah, siya Allah ay walang anak. Siya Allah ay hindi pinanganak at hindi nanganganak. Hindi sila nasasaktan. Dito muna tayo sa shout out muna tayo kay Celito Hentika, GR Pakinggan. Sinabi ni Allah na ang Panginoong Hesus ang Mesiya. Purihin ang Panginoong Hesus. Purihin ang Panginoong Hesus. Dahil totoo ang nakasulat sa Bible. Sabi ni Allah na ang Panginoong Hesus ay Mesiya. Totoo naman si Kristo ay Mesiya eh. Bakit? Ang Mesiya ba ay Diyos? Brother, ang Panginoon. Walang Panginoong Kristo diyan sa Quran, wala. Huwag mong dagdagan ha. Sinabi ng Allah na ang Panginoong Hesus, wala pong salitang Panginoon diyan sa Quran. Ay English Lord or Rab sa Arabic. Huwag niyo dagdagan ho. Pag nag-quote kayo ng Quran, huwag niyo dagdagan. Yung salitang Panginoon, Lord o Rab sa Arabic, wala po diyan Rab sa Al-Masih. Wala po. Huwag niyo dagdagan. Ang sa Quran, sinasabi lang diyan na si Kristo, si Jesus ay Mesiya. Bakit? Ang Mesiya ba ay God? Mesiya is a human being. A prophet of God, ang Mesiya. Purihin ang Panginoong Kristo dahil tao nakasulat sa Bible. Siya ay nakasulat sa Bible. Ano pa? GR. Pakinggan. Okay? Sana marinig mo ito na hindi ho sinabi ng Allah sa Quran na si Kristo ay Panginoon o Rab, Jesus. Huwag mong dagdagan ang Quran. Mali po yun. Okay. Dito naman tayo ni Elinio Canizares. Ang pinaka-the best pag pangaral kayo, ipangaral mo ang katotohanan. Brother, wala po akong pinapangaral nga kasinungalingan. Lahat po ang sinasabi ko ay katotohanan na nandyan sa Biblia. Nandiyan sa Biblia, katotohanan, sinasabi ni Kristo, ako'y tao. Ilang beses sinasabi niya, may Diyos na isa lamang sambahin. Yun ang tinuturo ni Kristo. Yun din ang tinuturo ko. Sabi mo ang katotohanan. Bakit? Papatunayan mo sa akin na isang kasinungalingan na tinuturo ko sa inyo kasinungalingan. Elinio, please quote me na nagtuturo ako sa inyo ng kasinungalingan. Isa lang. So, mga tao talaga eh. Antonio Toson, Tatang, paano kung mali at hindi pumabor sa iyo ang tanong, Tatang? Matutuwa po kayo? Pustahan, Tatang, magagalit kayo. Hindi inyo man ipakita ang galit kayo. Pero naramdaman ng puso mo ang hindi oo naman. Pag ang mga tanong ay medyo yung bastos ng mga tanong, panginginsulto, hindi ako nasisiyahan. Kung hindi ako makasagot, sabihin ko, sorry, hindi ako makasagot. Pero kung yung mga katanungan medyo bastos, hindi ako nagugustuhan. Pero hindi pa rin nangangahulugan na lahat po na tanong ay masasagot ko. Hindi po ako computer. At kahit yung propeta, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang lahat ng kanyang natanggap na tanong ay nasasagot. Kahit nga propeta mayroong mga bagay na hindi niya nasasagot. So wag niyong isipin na ang lahat ng katanungan ay masasagot ko. Kung hindi ko masasagot, sabihin ko, sorry, hindi ko masasagot. Okay? Ano pa?
Marhon Alferez Palado. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shout out sa inyo, brother. Mashallah, nandiyan kayo sa Sabah, Malaysia. May Allah protect you. Albert Lao, bakit ang gulo ng Biblia at bakit ang daming nag-muslim ngayon? Yun. Ano naman yan, Tatang? Nagtuturo ka naman po kayo. Ano pa ba ang paksa ninyo? Sumisigaw pati kayo. Pakinggan ko muna. O muna. Brother, sumisigaw ako dahil dito ako sa nandito ako sa harapan ko at hindi ako nakamonitor. Siguro kung nakamonitor ako, baka makakalma yung boses ko. Pero ito na talaga ang salita ko, brother. Parang sumisigaw. Kasi pag sabihin ko na lang, Assalamualaikum warahmatullah. Ang Islam, ang tunay na relihiyon. Brother, walang naman. Pero, ayaw ko kung mayroong makikinig. Pero kung sabihin ko, ang Allah nagsasabi sa Quran, sabi ng Allah, Inna dina indalahil Islam. Sa harapan ng Allah, Islam ang relihiyon. Quran chapter 3 verse 19. Ngayon, nandiyan sa Quran, ang relihiyon ng Allah ay Islam. Masasaktan din yun, hindi mga Muslim. Dahil ang relihiyon nila ay Christianity, hindi naman Islam. Di ba ba? So, mga kapatid, kung sinong nag-iisip na Muslim, nga dapat ang isasalita ng isang daiya, ikakatuwa, brother, mali po yon. Yung nilagay sa kokote, burahin po, mali yan. At din ang habol ko para magagalit ang Kristiyano, mali din yan. Mali. Kung nagagalit sila dahil sinasabi ko ang totoo, anong magagawa? Sinasabi ko ang totoo. Sa panahon ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit gusto siyang patayin? Nato siya doon sa Taif at duguan ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, duguan siya. Bakit? Si Kristo ay gustong papatayin ng mga tao. Bakit? Sabi ninyo ay huwag kayong manginginsulto. Si Kristo more than dati. Sabi ni Kristo, kayo ay ahas. Kayo ay mga serpente. Manog kayo. Mga ngalunya, lahi ng mga ngalunya, kayo ay buang. Ano pa? Kayo ay mga ulol. Kayo ay biti, manog. Kayo ay baboy. Kayo ay aso. Ano pa? Si Kristo yan eh. Salita ni Kristo. Pag hindi ka sumusunod ni Kristo, hindi ka makikinig ni Kristo, sabi ni Kristo, kayo ay ahas. Ahas. Kayo ay mga buta, bulag, pingi, sabi ni Kristo. Kaya anong klase yung pananalita na yan? Ikakatuwa ba sa mga tao sa kapanahon ni Kristo kung ganyan? Hindi niya ikakatuwa mga brother. Ano pa? Dito. Shout out, Marhon Alferez. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh from Malaysia. Ang gulo sa Biblia. Albert Lau. Bros, mali ka. So anong mali, brother? Sabihin mong tama pag mali. Woman seeds versus serpent. Seeds yan. Ang digmaan. Ngayon Gog ang Magog. Ang Gog European. Ang Magog Amerika. Sila ang lahi sa Japet, etc. So, mga kapatid, yun ang masabi ko. Sa mga taong nagsasabi na kailangan ang sasabihin ko ay kakatuwa lamang, hindi kagagalit sa mga kulampuag, sa mga kaper, yan ang isang brother nga mangmang po sa Quran at hindi po nag-aaral sa Quran. Mag-aral kayo the life of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the sira of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-aral kayo, magbasa kayo ng Quran bago kayo magsabi na Ibrahim, dapat ikaw magdakwa yung hindi ikagagalit ng mga non-Muslim at ang iyong dakwa sana natutuwa ang mga tao. Brother, lahat ng mga propeta ay gustong patayin. Bakit? Sa panahon ni Noah, sinabi na buang si Noah, sira ulo. Sa ano pa? Sa kapanahonan ni Moses, lumayo lang si Moses ilang araw, sumasamba na sila ng mga Diyos-Diyusan. Si Kristo nagsasalita ng totoo sa kanila, gusto nilang patayin. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gusto rin nilang patayin si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Ang tanong, bakit? Dahil nasisiyahan sila? Brother? Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 360 idols. Talagang dinugmok niya, he destroyed 360 idols. What is this? Respect? We respect the idols of the kafir.
Why Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he gathered the 360 idols with his followers, and he massacred, he destroyed the 360 idols. Huh? Si Ibrahim alayhisalam, yun din ang story ni Prophet Ibrahim. He destroyed many idols also sa kapanahonan ni Ibrahim. So yun mga kapatid ang masasabi. Sino ang Muslim ang nagsasabi nga dapat yung ustad ang isasalita mo ikakatuwa ng mga Kristiyano, at mga Muslim? Brother, magbasa po kayo, please. Mali po yan. Magbasa po kayo ng Quran, magbasa din kayo ng Hadith. It's either be of these two. Wala doon ang aking objective. Ang objective ko, layunin ko dito, mapaabot ang salita ng Allah sa madla, sino siya, at susundin ang tamang katuroan. Sasabihin ko ang mali nga nasa Biblia. Hindi ako matatakot, sasabihin ko ang mali nga nandoon sa Biblia upang magigising po ang ating Christian ng mga kapatid. Okay? Hindi po ito panglalait, hindi po ito panginginsultos para sa inyo. Pero kung inyo ang isipin ninyo, bahala na kayo. Wala akong magagawa. Sinasabi ko lamang ang totoo for you to believe and to get out from this jahil religion, from this ignorance of belief. Believing that Jesus Christ is God, believing that Christianity is the only salvation or a way to paradise. This is not the teaching of Jesus Christ. Jesus Christ never taught Christianity. Hindi nagtuturo si Jesucristo ng Christianity. Hindi. Okay? At si Jesucristo, hindi siya nagtuturo ng Biblia. Yung hawak-hawak ninyo nga Biblia, wala yan sa kapanahonan ni Jesucristo. Hindi niya sipit-sipit ang Biblia sa kanyang kilikili at magmensahe. Wala po siyang dalang-dalang Biblia sa kapanahonan niya. Maraming salamat. Please, pakishare na lang ho mga kapatid. May Allah reward you. Inshallah, sabihin ko na lang, subhanakallah, Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.